Kung natin basahin, 1, 2, 3. The law of love for family. So may love pero mayroong batas. Ano? So parang complex pagka tinignan mo. Pag love, kailangan bang may batas? Kailangan bang may restriction? Yes, kasi hindi naman kung love ay yun na lang, di ba? At kapag love lang, maraming buhay ang magulo at maraming bagay ang hindi rin naayos. Maging sa relasyong common ng tao, di ba? Pag love lang at walang mga panukala, walang mga restriction, walang pag-uusap na hanggang dito lang, yung mga boundaries, hanggang dito lang din yung mga limitations, hindi rin magiging perfect love yun. Kasi papasok dyan ang kung ano-anong panlalamang, kamalian, pag-alipusta, at kung ano-ano pa. Pero ito, batas tungkol sa pamilya ng Panginoon. Bago po ako magpatuloy, tanong ko po, sino po sa atin ang may alam na batas? Raise your hands. Wala akong may alam na batas, isa lang. Delikado kayo. Pag wala kayong alam na batas sa buhay po ninyo. Sabi nga ng kasabihan ignorance of the law. Di ba? Natawagan? Excuses no one. So, kailangan may alam kang batas. Amen? Yung mga taong di alam ang batas, nagkakamali ron, di ba? Nagkaka-penalty, nakukulong. Yun lagi nga kami sinasabi. Kaya mga driver sa Pilipinas, pag nahuli, hindi ko alam wala kang lusot doon. Kahit hindi mo alam, yun ang batas Amen po ba? Amen. Sabi ng Bible, people perish because lack of knowledge. So we should know the law. Amen? Dito, pag di mo alam ang mga batas dito, baka pwede ka rin mapahamak. Kaya ako, nung pumunta ko rito, ang una kong inaalam, anong mga batas nila? Batas sa kalsada, batas sa pagkain. Kasi baka magkamali ako Mapulot ako sa kulungan dito sa Israel. Nasa holy kulungan ako. So we should know the law. Ngayon, ang Diyos, ang pinaka-author din ng batas ang Diyos. Why? Dahil ba malupit ang Diyos? Hindi ho. Dahil nga mapagmahal siya, kaya nga may batas. Para ang tao'y may panuntunan, meron tayong basihan, at tayo hindi mapamali, at hindi tayo mapariwara. Amen po ba? Actually, ang batas is ikabubuti, hindi si kasasama. Mapabatas ng Diyos, batas ng tao, batas ng pamilya. Actually, din, lahat may batas Pag inobserbahan nyo ang buhay, lahat may batas. Pero ang maganda, ang aking sinuri, ang lahat ng batas nagmumula at ang pinaka-reference nila ay ang batas ng Diyos. Nung nilikha pa lang ng Diyos ang unang mga tao, ang unang paglikha sa Book of Genesis, meron na agad siyang sinet na mga batas Kay Adan at kay Eva, ito, huwag niyong gagalawin to, huwag niyong gagawin to. Ito naman ang gagawin niyo. So, do's and don'ts is about the law. Amen? Ngayon, pag hindi natin alam ang batas, doon may problema. Doon may pagkukulang at pagkakamali at pagkakasala sa batas. So, we should know the law. And then, pupunta tayo sa law for the family. But tingnan natin ang mga mahalagang law ng Panginoon. Sino ngayon mo may alam ng batas sa buhay niya? Again, raise your hands. Wala pa rin. Delikado talaga kayo ngayon lahat. Wala kayong alam na batas? Hindi nyo alam na bawal daw dumaldal pag puno ang bibig? Diba? Mga simple lang yan na hindi yung general law. Pero actually, that's kind of law. That's kind of batas na meron. Amen po ba? May batas naman Ayaw nilang umamin. Baka tawagin ko kayo rito. Hindi ko kayo tatawagin. Titingnan natin ang batas. Sa Bible, napakaraming law. Pagkatapos ng mga unang panukala ng Diyos sa mga unang tao, nagbigay siya ng mga sumunod na batas. Bakit? Kasi masyadong mapusok ang tao Matapos na mapahiwalay na ang relasyon ng Diyos ng tama sa tao, nung nagrebelde ang mga unang tao, si Adan at si Eva, lalong dumami, nanganak ang mga offenses ng tao. Hanggang sa dumating na time, dahil time na ni Moses, ang ganda ng plano ng Diyos sa kanyang bayang Israel, pero again and again, sa kanyang buti at kahabagan, nakakagawa pa rin sila ng mali. Napakaganda ng panahon nila na sila naka-witness ng mga great miracle na hindi nga natin nakikita sa buhay natin Amen po ba? Isipin mo, inalis sila ng Diyos sa Ehipto, ang daming ginawang himala ng Diyos, na-witness nila lahat yon. And then, nung nakaalis na sila pinatawid din sila ng Diyos sa dagat na hindi nabasa ang mga paa nila. Di ba great miracle po yan? Pero pagkatapos, ang tigas pa rin ang mga ulo nila.
Kaya hindi nakapagtatakang magbigay ang Diyos ng mga batas. Amen? Why? Again, as I've said, dahil mahal ng Diyos ang tao. Why? Tayo ang masterpiece niya. Among all creation, pinaka-special tayong tao. Kaya ngayon, importante rin na pahalagahan natin ang batas ng Diyos dahil importante ho tayo sa Kanya. Pahalagahan din natin yung importansyang binigay ng Diyos sa tao. Amen? Kaya itong tungkol sa batas ng buhay, dapat bigyang galang ng lahat ng tao. Because ang nakapaloob dito ay pagmamahal ng Diyos. Yan talaga tayo iikot the law and the love of God. And then the family, dahil ito ang kabuuan ng disenyo ng Diyos sa tao. Ngayon, nakita natin yun The Lord created everything from the beginning. Nilikha niya lahat ng bagay bago tao. Yun lang, makita ko na natin logically ang special natin, di ba? Pwede namang unahin ng tao, and then sa kanilang mga puno, bundok, Pero bakit? In logic, bakit inuna lahat? Kasi iyon ang kailangan ng tao. Amen? At patapos na malikha na ng Diyos ang lahat, everything, at lahat ay sinabi niyang maganda, nilikha niya na ho tayo. Ngayon, hindi niya tayo nilikha na sinabi lang niyang magkaroon ng tao. Diba? Lahat nilikha sa salita. Magkaroon ng ilaw, magkaroon ng bundok, magkaroon ng mga hayop sa dagat, sa himpapawid, sa lupa. Pero pagdating sa tao, niya sinabi magkaroon ng tao. Dahil special tayo at maramdaman natin yan ngayong gabi. The Lord formed from the dust na inanyo niya sa anyo niya, sa kanyang wangis. At pagkatapos, hiningahan niya ng sarili niyang hininga, buhay na nanggaling sa kanya. Tayo yon tao. Hindi ko gano'n ng hayop, hindi gano'n ng aso, hindi gano'n ng pusa. Amen? So we are special. Kaya karapat dapat lang naman ding magbigay ang Diyos ng mga batas at panuntunan sa ating tao. Amen po ba? Kasi special tayo So, may authority ba? May rights ba ang Diyos na magbigay ng batas sa atin? Amen. He is our Creator. He is the author of our life. Hindi basta buhay, kundi napakahalagang buhay. Ang meron po tayong taglay, bawat isa sa ating lahat ngayong gabi rito. Amen po ba? Amen. It is come from God, precious, special masterpiece of the one and only God. Ang buhay na meron po tayo lahat na dinala natin ngayon dito sa biyaya ng Diyos. At maging marapat po tayo lahat sa Kanyang harapan ngayong gabi. Amen? Amen. So ngayon, bago tayo magpatuloy, let's all bow down and let's pray for a while for a mighty guidance and anointing of the Holy Spirit. Salamat, Lord. Patnubayan mo po kaming lahat sa pag-aaral ng iyong salita. Basbasan mo ito at puspusin ang iyong kapangyarihan. Sumaamin ang iyong patnubay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lord, we pray na kami lahat nakita mo, na nagbibigay galang, respeto sa iyong kabanalan. Wala ni isa kang makitang hindi po nagbibigay galang at respeto sa iyo, Panginoon. Samahan po kami. Bless your word. Bless this place. Bless our hearts. Bless our mind. Bless our spirit, Lord. At patuloy kang maparangalan lamang sa aming kalagitnaan. Salamat po. We welcome you, precious Holy Spirit, in this place. Move in your own special way. Dito po ang aming dalangin, ang pasasalamat at papupuri sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan mo natin ang Diyos. Okay. Ano natin ngayon? There are so many law. Pero sa kabutihan ng Diyos, hindi na ho sa panahon natin na yung pa ang ini-implement ng Diyos. Pero hindi naman yung inalis ng Diyos, but pinadali ng Diyos para sa ating pagkakaunawa. Ang mga Jew, ang mga Israeli na nandito ngayon, yung parang sinusundan nila The law na nililiteral nila parang tingnan, sundan, pero hindi naman iyon ang talaga nais ng Panginoon. And they follow that religiously but not spiritually. That's the problem na meron sila na nakikita ko. Hindi naman lahat mali, hindi naman lahat may problema, pero merong may mga problema. Dahil talagang ang tao, pagka ang sinunod mo ay ang konseptong tao, hindi mo mapiplease ng buong buwang Diyos. Amen? Amen. And that is wrong even with so many religions. Salamat tayo ay nasa Panginoon. And we as born-again Christian, ang ating tuntunan, ang ating panuntunan ng pananampalataya ay ang buhay at banal na salita ng Diyos. Amen? Amen. Not the tradition of man, not the concept of man, pero tayong lahat, we are all under the Lordship of the Lord Jesus Christ. Amen? It is only the order, kaya may church, kaya may mga pastor, kaya may mga ministry heads. Pero basically, lahat tayo ang ating sinitingnan, sinusundan, hindi ang taong mga nakikita natin sa ating mga harapan. Amen? But the Lord na talaga
nangunguna ho sa gawain ito na siya ang may-ari. The Gial Church is the church na pinanganak sa puso. At ang may-ari ay ang Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Hindi naman tao, hindi si Brother Eddie, hindi ako, hindi kahit sino sa atin dito. Kaya tayo narito naman para din sa Lord, hindi rin para sa Gial Church. But we love the church because this is the church of the Lord. Amen? Amen. Kaya po ngayong gabi, simulan natin yung batas ng sinimplify ng Diyos. Wala na yung marami, wala na yung 100 o 600, yung ibang sinasabi nila dito daw sa Israel, ibang pinaka-basic na tinitingnan nila. There are about 600 plus law. Pero may iba pang marami yan. Pagka tinignan natin yung batas ng Diyos sa Bible from the Old and New Testament, implied and explied ng mga law ng Panginoon, mga explicit and implicit, makikita natin, hindi lang yan talaga daan. That is 1,000 law na nais ng Diyos para sa tao ay hindi mapahama. Pero ang Diyos, ginawa na itong madali. Ilan po yung alam niyong batas ng Diyos? Sige, 10. tayo mag-feeding dito. 10. Hindi ba? Sige daw. So, basic na meron tayong alam at nakatala at ito kinote sa Book of Exodus chapter 20 beginning verse 3 and 17. Ito ay 10. Yeah, that's the basic na binigay ng Diyos kay Moses. Pag binilang mo talaga, 10. Kaya lang, masyado rin itong sinamarize ng tao. Ngayon, sa mabilis lang ang deliberation kasi konti lang naman ang oras natin at hindi rin 10 commandments so ang message ko lang ngayong gabi. Pero dadahan na natin, mabilis. Pero ayokong malaktawan mo natin yung mga importansya nito dahil we are talking about life, about family, at mahalaga ho ang law sa family. Amen? Amen. Tingnan ho natin. Ang 10 utos na alam natin, pero bago ipakita ni Ate Lolin sa atin, gusto ko magtanong. Parang ewan ko lang kung dito yung natanong ko na nung ako'y minsang nagturo na rito one time, yung first time ko nagturo, natanong ko ba rito, natanong ko rito yon, sino may kabisado ng 10 utos? So, hindi pa tinatanong ko ngayong gabi, sino may kabisado ng 10 utos? Love the Lord. Medyo ram, sabi ni Ate Loli. How about you? How about everyone here? Pero then, medyo. Bakit kaya medyo? Ignorance of the law. Excuses no one. Di ba? At kapag di mo alam ang batas, pwede ka mapahamak. Tama po ba? So, hindi nakapagtatakang ang buhay ng tao ay marami pang ang problema kahit Kristiyano na kasi yung batas ng Diyos ay hindi natin iniintindi. Amen? Amen. Pero kung hindi mo naniniwala, hindi nyo alam. Ayaw nyo lang lahat ngayon magpresenta. At pag sinabi ko na itong pinakita dyan, sabihin nyo, alam ko yan. Hindi nyo ba alam na bawal pumatay? Bawal magnakaw? Bawal mangalo niya? Bawal magsinungaling? Amen. Alam nyo ho ba yan? Ama. Alam nyo? Alam nyo bang walang dapat sambahin kundi ang Diyos lang? Amen. Huwag daw gagamitin ang pangalan niya sa walang kabuluhan. Amen. Huwag kayo na magkakaroon ng ibang Diyos-Diyosan. Amen. Gagalang ang ama't ina. Amen. Gagalang ang araw ng pagsamba. Amen. Amen kayo na amen. Sabi niyo, hindi nyo alam. Alam natin, amen? Amen. Problema lang, hindi nyo kinakabisado. Yun ang mas tama. Tama po ba? Ngayon, hindi naman kailangan kabisado. Talaga importante, nasa puso mo, nasa espiritu mo, sinusunod mo ito. Ngayon ngayon ang tanong ko, sinusunod mo ba natin yan? Amen. Hindi ko, mas tama ang sagot dyan, medyo. Hindi natin. Mas tama yung sagot natin ulit na medyo doon sa tanong na yan. Mahirap mag-amen, nagsisinungaling tayo niyan. Alam mo, ginagat yung isang utos doon. Diba? Titingnan niyo po mamaya. Sige. Ito, tingnan naman natin ngayon. In a biblical context, ito ho yan. Sinamarize ng maraming church, titingnan natin. Pero from time to time, titingnan natin yung buong context kahit paano. Ano ang unang utos? Sino may kabisado? Mahalin mo ang Diyos. Sige na, magkagulo-gulo pa kayo. Pakita na natin. Okay. One, the first law written in the book of Exodus chapter 20, according to the Bible, in verse 3, you shall have no other God before me. And I prefer Bible. Pero dito, ay sabi dito, you shall have no other God before me. Okay, magkikaroon na ibang Diyos. Tingnan nyo. The first command of the law, nung nagbigay na siya ng batas na summarize, pwede nating tawagin ito sa salita summary. Di ba?
Kasi hundreds eh. Pag tinignan mo Levitical law, ang dami yan. Merong moral law, merong law ng pagsamba, merong law sa pagkain, dietary law. Marami pa. Sa kulit at tigas ng ulo ng mga people of God nung panahon ni Moses, siguro nag-decide din ng Diyos. Kaya nga, hindi na sila may dahilan na hindi ko kabisado, hindi ko alam. Sige, gagawin ko 10. Katapat lang ng mga daliri nyo. Diba? 10 mga daliri. Andun lang, katapat ng law. Kaya nga, wala ring excuse kung hindi natin kabisado eh. Diba? Kasi 10 na lang eh. Whole number. Katapat ng ating mga daliri. Hindi ginawa ng Diyos na 7, siyam, kasi gutal. Diba? 10, sakto, whole. So kung magiging logical lang tayo, tapat mo lang sa bawat isang daliri mo, hindi mo makakalimutan ang law ng Panginoon. Amen? Amen. But the problem is, kinakalimutan nga natin. Kaya may problema ang tao. So tingnan natin ang solusyon sa problema. Itong mga batas ng Diyos ay intindihin natin once and again. Sa mabilis lang na ng oras. Ngayon, ito, huwag magkakaroon na ibang Diyos. And as believer of God, na nandito ngayon, alam kung ba't tayo nandito, dahil believer tayo ng Panginoon, hindi na malaking deal at para palawakin ko pa ako pag-uusap natin dito. Alam natin siya lang ang Diyos at walang a carved image. Sa NIV, ito po nakasulat, you shall not make for yourself an image. Tingnan nyo ho. Detalyado yan, hindi yung ganyan lang kaigsit pag tinignan natin ang Bible. Yun ang problema. Maraming relihiyon, sinyorkat na lang dyan, hindi nila tinignan yung konteksto. Pero pagbabasahin natin ang Biblia, hindi sulat ng tao, hindi ang church ang isulat, kundi ito ay talagang ang Bible is a canonized Word of God, na ito ay salita ng Panginoon inspired by the Holy Spirit. Kumpleto po ito, pag inintindi lang ng bawat tao, masusunod dito at ang bawat mga reliyon ay hindi magkakamali ng paano sambahin ang tunay na Diyos. Babasahin ko po at basahin nyo rin sa inyong Bible at dito sa ating church, sa Christian church, sa GL church, hindi natin nire-restrict ang pagbabasa ng Bible. Di ba? Dahil gusto natin at gusto ng Diyos, maintindihan natin ang katotohanan dahil ang katotohanan ang nagpapalaya. Amen? Amen. Kaya yun ang problema sa ibang reliyon. Hindi nila pinababasa ng Bible ang mga miyembro nila. Kaya kahit ano ituro nila, yun ang tama. Pero tayo, malaya ito lahat na tingnan kung mali o tama ang mga tinuturo. Amen? Sa linaw ng salita ng Diyos, hindi rin sa pamamagitan ng magazine at comics. Pero ito ang tunay at kumpletong utos eh. Ang second commandment na ito, bakit nga hindi masunod ng maraming tao? Kasi hindi nga nila iniintindi. Pero ito po yan. Wala ko dyan sa screen. Just listen or read your own Bible. Sabi ng verse 4 hanggang verse 6, you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven or above or on the earth beneath or on the water in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Ang ganda ho, ang linaw, ang detalyado ng sinabi ng Diyos na hindi ka dapat magkamali. Amen? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos, anumang anyo, huwag kayo rin aanyo. Huwag kayong gagawa. Kung meron na kayo nakikita dyan, huwag nyo rin sasambahin. Do not worship. Sabi ko rito, malinaw. Amen? At in-specify ng Diyos, nasa langit, nasa lupa, nasa tubig, nasa ilalim ng lupa. So lahat yun. Amen. Ganun na ka-specific ang Diyos. Pag tinignan natin ang implied message nun, it's all about everything. Pero maraming tao, maraming sinasamba. Amen? Kahit minsan ang sarili natin, sinasamba natin. Why not? Kapag ka mas una ang isang bagay sa iyo kaysa sa Diyos, yun ang Diyos mo. That's the reality. At maraming tao, hindi una ang Diyos. Amen po ba? Ang kanilang inuuna ay kung hindi ang kanilang sarili, ibang bagay, ibang tao, ibang gawain. Eh kapag yun ang priority mo sa buhay mo, yun ang Diyos mo. Dahil anything that before and above God is your God. Kasi dapat ang Diyos ang una, siya lang ang lahat sa atin. Amen ba? Amen. Kahit mawala ng lahat, talaga namang ang buhay natin ito, pahiram lang po ng Diyos. Amen?
Siya ang may-ari. So, we do not have any plan o kahit anuman sanang pagnanais na merong mauna na higit pa kaysa sa Diyos. Kasi magiging Diyos mo yun. At ayaw huwin ng Diyos. Batas niya yan. Amen? Yan ang mali. Nakita niyo na ho ba ang mali ng maraming relihiyon? They worship what the Lord prohibit. Huwag kayong magkakaroon. Huwag rin kayong gagawa. Isipin mo, hindi lang po yung gawa na. Huwag ka rin gagawa. Ang dami sa panahon at na-develop na panahon ng tao at naging modern na, patuloy na gumagawa ang tao ng idol niya. Nagdi-develop pa ng mga idols in life, di ba? Bukod sa mga pinamana na ng tradisyon at ng mga lumang sumakop sa atin, hindi naman lahat ng nadatnan na natin tama. Hindi lahat ng pamana ay tama, di ba? Yun ang pinamana nila. Sinakop tayo ng 300 taong mahigit ng mga Kastila, ba't hindi naman talaga yayakapin ito ng mga naunang ninuno natin? Pero hindi ko mo yun ang pinamana at nakagisa natin, yun ang tama. Amen? Nasaan ang tama? Saan sinasabi ng tama? Sa Bible. Pero hindi yun ang sinusunod ng maraming reliyon. Amen? Kung ano lang yung pinamana. At kung ano-ano pa, mga sinasamba. Wala huwag ka dapat gagawa. Isipin nyo, gumawa ka lang, kasalanan na. Dahil lalo na pag sinasamba mo na. Maraming ginagawa sa atin, ginagawa ng negosyo at tinidevelop. Dati maayos ang damit. Ngayon, nakasando pa yung ibang Diyos-Diyosa. May pulis pa. Kung ano uso di ba? Huwag kang gagawa. Malabo ba akong magbigay ng batas ng Diyos? Mahirap ba intindihin? Hindi Huwag kang gagawa. Bukod doon sa mga images and idols, yun na nga, anything na makauna sa buhay mo ay Diyos mo. Kaya pag hindi ka sumamba dahil sinunod mo ang hilig ng iyong sarili at ng iyong laman, possibly, ang Diyos mo na at masigit na sa buhay mo ay ang sarili. Diyos mo na rin ang sarili mo. Amen? And literally, may mga tamang Diyos nila, kanilang sarili. Kung ako ay nasa mission sa Taiwan, marami akong nakausap na Taiwanese. Hindi sila Taoist, hindi sila Buddhist. Pero nung ako ay nagtanong sa kanila, sino Diyos mo? Sila raw, sarili nila. Ganun ang kanilang paniniwala. Kasi alam nila at ang kanilang pananaw, pag nagtrabaho ko, kikita ako, kakain ako, yayaman ako. Kaya Diyos mo ako. There are some of them, sabi naman nila, mga nag-interview, pera. Hindi ang Diyos niya. Kasi pag may pera ka, makapangyarihan ka. Tingnan nyo yung pang-deceive ng demonyo sa tao. Amen? Maraming pwedeng gawin ng kaway para lilangin tayo. Ilayo tayo sa mga batas na ito ng Panginoon. Na hindi naman niya ginawa para sa Kanya, kundi para sa ating ikabubuti. Amen po ba? Amen. Bakit ba nagbigay ang Diyos ng ganitong batas? Para hindi tayo mapunta sa impyerno. Amen? Amen. Para hindi tayo mapariwara ang buhay. Mamaya, mas makikita natin yan. Ito tayo sa pangatlo. Ano yung pangatlo? Sige po, pakita mo natin yan. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Huwag mong gagamitin ng Diyos, ang pangalan Diyos, so walang kabuluhan. Sacred yun Dito niliteral din nila, kaya ayaw nga nilang banggitin yung pangalan ng God no? Sobrang literal naman Hindi naman ganun yung nais ng Panginoon. Kaya ingatengin sila ron. Pero hindi rin naman natin lalabas sa ngayon. Actually, ang daming ang pangalan ng Diyos In the development of the Bible, in the prophecy and the testament na binigay ng Diyos, may siya pumarito na sa lupa.